Nasubukan mo na bang magtayo ng tore gamit ang mga baraha? Ang paggawa nito ay nangangailangan ng pasensya, pag-iingat at balanse. Ang bawat baraha ay dapat na perpektong nakaayos, kung hindi, ang buong tore ay magigiba. Sa buhay, may mga pagkakataon na para tayong tore ng mga baraha hindi maayos at parang kunti na lang at babagsak na. Minsan, ang mga bagyo ng pagsubok ay dumadating mula sa lahat ng mga dako. Ang takot at pag-aalinlangan ay humahampas sa atin para tayo ay pabagsakin. Ngunit ngayon meron akong magandang balita sa inyo. Hindi tayo iniwan na tumayong mag-isa. Ang Diyos ay nasa iyong tabi. Maging matatag ka lang sa iyong pananampalataya. Ang ating pundasyon ay hindi unstable tulad ng isang baraha. Ito'y matibay at matatag tulad ng pagmamahal ng ating Diyos. Siya'y nangako sa Deuteronomy 31 verse 6, "Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan o pababayaan man." Kapag hinaharap natin ang mga malalakas na bagyo ng pagsubok, kailangan nating manatiling matatag sa pananampalataya. Hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil alam nating ang Diyos ang ating matibay na pundasyon. Siya ang ating bato, siya ang ating kalasag at kanlungan. Ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng matibay na batayan para tayo ay maging matatag sa bawat sitwasyon, maging matatag sa pananampalataya. Nais kong malaman mo na ang pananampalataya ay hindi lamang para sa mga pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng mga bagyo at pagsubok, kundi ito rin ay para sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa bawat sandali na malalim at matatag ang ating pananampalataya sa Diyos, nananatili tayong matatag kahit anong unos sa buhay. Ang konsepto na ito ay katulad ng mensahe ng Biblia sa Salmo 1 verse 3, kung saan ang taong nagtitiwala sa Diyos ay ihahambing sa puno na itinanim sa tabi ng mga ilog. Maaari kang maging matatag sa iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala sa hindi natitinag na presensya ng Diyos. Dahil gaano man kalakas ang bagyo, gaano man kagulo ang sitwasyon, ang Diyos ay nasa ating tabi pa rin. Siya ang ating palaging matibay at maasahan na pundasyon. Praise God. Ngayon pag-usapan natin ang kwento ni Joseph the Dreamer. Bagamat siya'y ibinenta ng kanyang sariling mga kapatid bilang alipin at dumaan sa mga hindi makatarungan na pagsubok, hindi nawala ang kanyang tiwala sa Diyos. Siya'y nanatiling matatag at buo ang kanyang kumpiyansa na kasama niya ang Diyos. Tulad ng pangako ng Diyos sa atin sa Joshua 1 verse 9, "Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos ay sa iyo kahit saan ka pumaroon." Tandaan ang pagkakataon na inilakad ni Pedro at Juan ang isang lalaking lumpo mula pa sa kanyang pagsilang. Ito ay matatagpuan sa Acts 3 verse 1 to 10. Siya ay isang lalaking hindi makalakad, ngunit noong sinabihan siya ni Pedro at Juan na tumayo sa pangalang ni Jesus, siya ay tumayo. Ang himala na ito ay nagpapatunay sa pananampalataya ng lalaki, pati na rin ng mga alagad. Ito ay nagtuturo sa atin na kapag tayo'y may pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, ang mga kahangahangang bagay ay maaaring mangyari. Ngayon tungkol naman kay Abraham. Kung pag-uusapan ang tungkol sa pananampalataya, hindi mawawala sa usapan si Abraham. Ang tapat na siyang tinatawag na ama ng pananampalataya at pinararangalan siya dahil sa kanyang pagsunod. Sinasabi sa Roma 4 verse 3, dahil sinasabi sa kasulatan, "Sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito'y itinuring siyang matuwid ng Diyos." Natanggap niya ang isang tila imposibleng pangako mula sa Diyos. Sinabi kay Abraham na siya ang magiging ama ng maraming bansa, gaya ng nabanggit sa Genesis 17 verse 4 to 6. "Saganang akin ito ang kasunduan ko sa iyo, magiging ama ka ng maraming bansa." Mula ngayon, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang mga lahi mo at magtatayo sila ng mga bansa at ang iba sa kanila ay magiging hari. Kahit na tila imposible ang sitwasyon, pinili ni Abraham na magtiwala sa Diyos. Ang kanyang tugon sa pangako ng Diyos
ay nagpapakita sa atin na dapat tayong magpatuloy sa ating pananampalataya, na naniniwala na ang mga salita ng Diyos ay totoo at laging kasama natin. Kaya ang pagiging malakas sa pananampalataya ay nangangahulugan na magtiwala sa Diyos anuman ang kalagayan. Ito ay manampalataya sa kanyang kamanghamanghang kapangyarihan na magdulot ng mga himala at magkaroon ng di mabilang na kumpiyansa sa kanyang mga pangako. Nabatid nating siya ay laging kasama natin. Ang pananampalataya ay hindi lamang para sa malalaking pagkakataon tulad ng kailangan natin ng tulong sa malaking problema. Ito rin ay para sa pang-araw-araw na mga bagay. Iisipin mo ito na parang paghinga. Hindi tayo humihinga lamang kapag tayo'y tumatakbo o nagtatrabaho ng mabigat. Tayo ay humiginga sa lahat ng panahon, kahit na natutulog o nakaupo lang. Ganun ang pananampalataya. Ito ay isang bagay na kailangan nating gamitin araw-araw, hindi lamang sa mga mahirap na araw. Sa unang Thessalonica 5 verse 17 sinasabi, laging manalangin. Ito ay nangangahulugang kausapin natin ang Diyos sa lahat ng oras, hindi lamang kapag mahirap o kapag may hinihiling tayo o kapag tayo'y nakaluhod. Katulad ng paghinga, dapat tayong magdasal palagi. Kahit na ikaw ay natutulog sa gabi at nagpapalipat-lipat sa iyong higaan sa iyong paggising, pwede kang magbulong ng dasal na salamat Jesus o pupurihin kita Panginoon. Habang nagmamaneho o sa iyong paglalakbay, maaari kang bumulong, Panginoon, ikaw ang magkontrol, iniibig kita, o Panginoon, nagpapasalamat ako na lagi kitang kasama, at marami pang iba. Tandaan na ang panalangin ay hindi kailangang mahaba, ngunit kailangang maging tapat. Sa pamamagitan ng panalangin, pwede mong sabihin kay Lord ang tungkol sa iyong araw. Ibahagi ang iyong kaligayahan at mga alalahanin at humingi sa Kanya ng tulong. Sinasabi sa atin sa Filipos 4 verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Nagmamahal tayo sa Diyos, kaya tayo nagdadasal at nais nating makipag-usap sa Kanya. Dahil alam nating kailangan natin siya at mas ligtas tayo kung kasama siya. Sa ating pananampalataya, mahalaga rin na tayo ay hangarin na mas makilala pa ang Diyos. At ang paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita, ang Biblia. Ito ang ating gabay. Ang pananampalataya ay dumadating sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag tayo ay lumalago sa pananampalataya, kahit sa mga oras ng kahirapan, takot o kalituhan, kailangan nating tandaan na magtiwala sa Diyos. Kahit na hindi natin nauunawaan ang mga pangyayari, kailangan nating maniwala na mahal tayo ng Diyos at nais niya ang pinakamabuti para sa atin. Ang Kawikaan 3 verses 5 to 6 ay nagbibigay gabay sa atin ukol dito. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. At kapag tayo'y nagtitiwala sa Diyos, dapat tayong magpasalamat sa Kanya sa lahat ng Kanyang mga biyaya, maging sa mga biyayang kasalukuyan o sa mga biyayang darating pa. Sinasabi sa atin sa unang Thessalonica 5 verse 18 na magpasalamat sa lahat ng kalagayan. Tandaan mga kaibigan, ang ating pananampalataya ay hindi tungkol sa paggawa ng mga malalaking bagay. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit na bagay araw-araw na may malasakit, ang pagtitiwala sa Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Kaya ang pananampalataya ay para sa araw-araw, hindi lamang sa malalaking problem o himala. At ang panalangin ay paraan kung paano natin hawak ang kamay ng Diyos. Pinaniniwalaan nating siya ay laging kasama natin, gaya ng pangako niya sa Hebreo 13 verse 5, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Minsan, ang buhay ay maaaring maging mahirap. Mga problema at pag-aalala ay maaaring magdulot sa atin ng pagod at kalungkutan, ngunit tandaan na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Parang isang mabuting kaibigan na naglalakad sa ating tabi. Ang Diyos ay laging naroroon, kahit na sa mga oras na tila hindi ganon ang ating nararamdaman. Sa Salmo 34 verse 18 sinasabi sa Biblia, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Kaya kung ikaw ay nararamdaman mong pagod na
tandaan na ang Diyos ay napakalapit sa iyo. Siyang laging handang tumulong sa araw-araw, sa maliliit at malalaking bagay. Magtiwala tayo sa Diyos. Pwede tayong humingi ng tulong sa Kanya, magpasalamat sa Kanya, at ibahagi ang ating mga alalahanin. Huwag mangamba. Ito ang ibig sabihin ng pagiging matatag sa ating pananampalataya. Katulad ng nasusulat sa aklat ni Santiago sa Biblia, sa James 1 verses 6. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Ang pananampalataya sa Diyos ay maaring magpabago ng ating buhay. Ito ay maaring magpabago ng ating pananaw sa mga bagay at makatulong sa atin na magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa Diyos. Kapag tunay nating nauunawaan at pinaniniwala ang laging kasama natin ang Diyos, ang ating buhay ay magiging puno ng lakas at tapang. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagsampalataya na kaya ng Diyos. Ito ay pag-alam na siya ang gagawa. Tandaan sa Hebreo 11 verse 6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya, dahil ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Kaya't mabuhay tayo sa bawat araw na may pananampalataya at tandaan na anuman ang mangyari, manatili kang matatag sa pananampalataya. Ang Diyos ay nasa iyong tabi ngayon. Kung na-bless ka sa video na ito, mag-type ng Salamat Jesus sa comment sa ibaba. At saka be a blessing to others sa pamamagitan ng pag-share ng video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag din kalimutan na mag-subscribe sa channel para sa marami pang mga video na magbibigay kasiyahan sa inyong puso at magbibigay liwanag sa inyong espiritu. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong suporta. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ay suma inyong lahat. To God be the glory.